Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Isaiah Kapitulo 46. Nais ko pong basahin ang buong kapitulo sapagkat ito ay naglalaman lamang ng 13 mga talata. Isaiah Kapitulo 46. Ganito po ang siyang isinasaad. Si Bel ay nagpapatirapa, sa Nebo ay yumuyukod, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan sa ibabaw ng mga hayop at sa ibabaw ng mga baka. Ang mga bagay na yung daladalang inililibot ay mabigat na pasan at pagod na hayop. Sila'y yumuyukod, sila'y nagpapatirapang nagkakasama. Hindi nila maiwasan ang pasan, kundi sila ay may napapasok sa pagkabihan. Inyong dinggin ako o sambahayan ni ako at lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel na kinalong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata at hanggang sa katandaan ay ako nga, hanggang sa makauban ay dadalhin kita, aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis? Iwawangis ako upang kami ay magkagaya? Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kaniyang ginagawang Diyos. Sila'y nagpapatirapa, oo, sila'y nagsisisamba. Inasan nila siya sa balikat, dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako. At siya'y nakatayo, mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gaymay hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Inyong alalahanin ito at magpapakalalaki kayo. Isa-isip nyo uli, o ninyong mga manalansang. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ang mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragay mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking namang papangyarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Inyong tingin ako, ninyong mga mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking ilalapit ang aking katwiran
hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwan. At ang aking ilalagay ang kaligtasan sa Siyon na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Na minamahal, ang atin po magiging teksto ay nasa talatang 3 at 4 at nais ko po muling basahin, inyong dinggin o sambahayan ni Jacob, na lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel, na kinanong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata, at hanggang sa katandaan ay ako nga, hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin, oo, aking dadalhin at aking ililigtas. Na minamahal, napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya ang mabatid ang nagtungkol sa ginawa ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang paksa ng ating mensahe ngayong umaga ay born of God, ipinanganak ng Diyos. Marahil ay inyong mapapansin na kaiba ang pakikitungo ng Diyos sa mga hinirang. Sapagkat ang mga hinirang, ito ay mga ipinanganak ng Diyos. Bagamat ang mga hinirang na yun ay ipinanganak sa lupa. Gayunpaman, makikita natin dito ang mga ilang bagay upang makita natin na ang Diyos ay nagbukod ng kanyang sariling bayan at tinawag niya ang mga iyon na mga anak ng Diyos. Kinakailangan ay maunawaan natin ang mga bagay na ito sapagkat lumalaganap ang katuruan tungkol sa born again. Pero hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng pagiging born again. Kaya kung minsan nakala nila ay ito'y kanyang kagustuhan. O kung minsan may mga tanong na tinatanong ng mga pastor, pero yung pastor sa kanyang pagtatanong hindi rin naintindihan ang ibig sabihin ng pagiging born again. Kasi ang tanong, gusto mo ma-born again? Tanggapin mo si Kristo. Ang isang tao na makasalanan ay hindi maaaring gumawa ng sariling pagpapasya. Hindi rin niya naintindihan ang katuruan sa pagiging born again. Sapagkat ang kanyang kaisipan ay nasa kadiliman. Ang kanyang tenga ay tingi, maging ang kanyang pagsasalita ay pipi, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, ang tao simula nang siya'y magkasala ay patay. Siyempre, pagpatay ang isang tao, hindi siya buhay para makinig. Katunayan, pag meron diyang isang patay, malimit na tayo ay nakikipaglamay, pero kahit na nagkakainan, hindi naamoy yung patay. Kahit na nagkakagulo, kasi iba ngayon pag nakikipaglamay good ng gulo. Nawawala yung tinatawag na pagmamasid. Hindi nagigising yung patay. Bakit? Ang kaguluhan ay hindi niya nadidinig. Ang mga
mga tao na sa paligid niya ay hindi niya nakikita. Hindi siya makapagsalita. Ang mga pagkain na inihahanda, hindi rin niya maamoy. At kahit na siya ay subuan, hindi siya makakakain sapagkat siya ay patay. Yun ang larawan na lahat ng mga tao ay patay. Ngunit, walang kapangyarihan ng tao na buhayin niya ang kanyang sarili. Simula sa mga nakalipas na kapanahunan, wala pa tayong nakikita na taong nabuhay. Maliban lang sa Panginoong Kristo. At ang mga bagay na yun ay hindi naintindihan yung maging born again. Bilang mga mananampalataya ay kinakailangan nating suriin, alamin, unawain ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kapanganakang muli. Pero dito sa Isaiah, Kapitulo 46, ay napakalalim nung sinasabi na being born again. Sapagkat dito sa Isaiah, ipinaliliwanag ang tungkol sa kapanganakan ng kanyang bayan. Nais kong basahin ang nasa talatang 3. Kasi sa wikang Ingles, ganito ang siyang isinasaad. Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me, na siyang ipinanganak sa pamagitan ko. From the belly, which are carried from the womb. Pero yung pagdating sa translation sa Tagalog, imbis na ipinanganak, ang iniligay dito ay kinalong ko mula sa tiyan. Hindi gayon ang ating maunawaan. Sapagkat sa buong banal na kasulatan ay laging sinasabi ng mga apostol na mga mananampalataya ay ipinanganak ng Diyos. Ang isang bagay na masusumpungan natin dito, mga minamahal, ay yung salitang which are born by me from the belly. Sabihin, ang mga mananampalataya sa walang hanggan ay ipinanganak mula sa Diyos. Galing sa Diyos. Pero kaiba ang ginawa ng Panginoon sa mga hinirang. Kasi si Pablo, sa kanyang mensahe sa Efeso, pinaliliwanag niya yung nasa Kapitulo 1, talatang 4, na ang sabi doon, according as He had chosen us before the foundation of the world. Nang ibig sabihin ay tayo'y pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Dito nililiwanag ni Isaiah nang maliwanag yung sinabi ng Diyos na kapanganakan ng mga mananampalataya bago pa itatag ang sanlibutan. Ibinukod na ng Panginoon ang mga mananampalataya sa walang hanggan. Hindi sa panahong ito, kundi sa walang hanggan. At yung ginawa ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban. Kasi ang masusumpungan natin ay sa Efeso, pinili
Pero pag tayo dumako sa ibang sulat, halimbawa sa Hebreo, ay makikita natin dito na ang mga hinirang ng Diyos, ang siyang mga anak ng Diyos, nakasama ang Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay yung ating mensahe ngayong umaga na ating sasaalang-alang. Una, ikaw ay aking ipinanganak. Ikalawa, ikaw ay aking dadalhin. At ang pangatlo, ikaw ay Israel na aking kalwalhatian. Kaya makikita natin dito, mga minamahal, yung ginawa ng Diyos sa walang hanggan ay dalawang bagay ang ating mapapansin. Una, nilikha niya ang mga anghel. Sila'y mga espiritu. Wala silang katawan. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Hindi sila nakikita sa pamagitan ng ating paningin. Pero may magkakataon na sila ay nagpapahayag at nakikita sila. Halimbawa, sa panahon ni Abraham, ilang anghel ang napakita kay Abraham at sinabi kay Abraham ang tungkol sa kapanganakan ni Sarah, na asawa ni Abraham. Pangalawa ay yung kanyang judgment sa Sodom at Gomorrah. At maraming pagkakataon sa banal na kasulatan ay nakikita ang mga anghel ayon sa kalooban ng Diyos. Pero wala silang katawan. Ang ikalawa na tinutukoy sa banal na kasulatan ay ang mga mananampalataya ay ipinanganak sa Espiritu. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So dito tinutukoy mga drama na mga mananampalataya na ipinanganak ng Diyos, ito ay nagtataglay ng katangian ng Diyos, at ang katangian ng mga tao na ipinanganak sa Espiritu ay larawan. Taglay nila ang larawan ng Diyos at ang wangis ng Diyos. Kaya pag tayo dumako sa Hebreo Kapitulo 2, makikita natin dito na tinawag ang mga ipinanganak sa Espiritu na mga anak ng Diyos. Sila'y nagmula sa Diyos. At ang tawag sa kanila ay mga anak ng Diyos. At sila'y pinagkalooban ng katawan. Kaya pinili ng Panginoon ay hindi maging katulad ng mga anghel, kundi siya ay pinagkalooban din ng katawan. Yan ang nasa Apostles' Creed. Conceived by the Holy Spirit. At ipinanganak ng isang birheng babae na si Maria. Itong ginagawa, or rather ginawa ng Diyos, ito ay ginawa ayon sa kanyang walang hanggang kalooban. He made it, He created it according to His divine will. Ayon sa pleasure ng kanyang kalooban. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ayon sa kanyang layunin ng kanyang kalooban. At para sa kanyang panukala. So ang maging born again, ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa kagustuhan ng tao,
hindi ayon sa kaisipan ng tao, hindi ayon sa will ng tao, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Para lalo natin maunawaan, sa Genesis Kapitulo 3, talatang 15, ay sinabi ng Panginoon Diyos kay Satanas na magkakaroon ng enmity sa pamagitan ng binhi ng babae at gayon din ng binhi ng diablo. Dito tinutukoy yung salitang binhi ng babae. Ito ay tumutukoy sa Panginoong Kristo. Pero lalo binigyan ng maliwanag na paliwanag ni Pablo sa Galacia na doon ay sinasabi na ito'y tungkol sa pangako ng Panginoon kay Abraham na binhi, hindi mga binhi. Pero ipinaliwanag ni Pablo na yung binhing yun ay tungkol sa Panginoong Kristo at gayon din sa mga mananampalataya na sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Na ang kanilang magiging buhay ay magiging banal, dalisay ang kanilang puso, at lubusang may kaalaman sa Diyos. At ang bunga ng banal na Espiritu ay mahayag sa mga mananampalataya. Ito ay ipinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 3, verse 3, na sinasabi dito kay Nicodemo. Ang sabi, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan, katotohanan. Yung salitang katotohanan, katotohanan, ito yung amen and amen, or truly, verily, or verily, ay nagsasaad na sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So yung kapanganakan na muli ay hindi sa kapanahunan ng mga henerasyon, kundi ito'y tumutukoy sa ginawa ng Diyos na kapanganakan sa walang hanggan. Kasi ang sabi dito, maliban ang tao'y ipinanganak, past tense, ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya dito sumasalungat yung mga ilang mga tao na akala nila ang kapanganakan ay sa kanilang kapanahunan. Hindi, ito'y kapanganakan na ginawa ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Kaya sinabi ni Nicodemo, paano ipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siya bilang nagkalawas sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? At sabi ng Panginoong Jesucristo, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At napakahalaga yung talatang 6 na sabi dito, ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So ang kapanganakan ng mga mananampalataya ay sila'y pinanganak bago pa itatag ang sanlibutan, sapagkat dito'y nililinaw ng Panginoon na ipinanganak na muli. Kaya nga sabi dito sa Isaiah Kapitulo 46, talatang 3, na sabi dito ay ipinanganak sa pamagitan ko mula sa aking tiyan. Siyempre, kung gagamitin natin yung makalaman na kaisipan, ang bata ay taglay ng ina.
habang ito ay nagbubuntis. Siyempre, kung ano yung ugali ng ama at ina ay naisasalin sa anak. So, ang sabi sa banal na kasulatan, sabi ni David, ako'y ipinaglihi at ipinanganak na makasalanan. So, ibig sabihin, ang lahat ng tao na ipinanganak ay makasalanan. Pinaglihi at ipinanganak sa kasalanan. Pero kung ating titingnan ang sinabi dito sa Isaiah, ang mga mananampalataya ay ipinanganak sa Espiritu mula sa tiyan ng ating Diyos. Ibig sabihin, mula sa kanyang kalooban, mula sa kanyang nais. So, pag ipinanganak ng Diyos, yung katangian na siya ay banal, na siya ay matuwid, na siya ay karapat-dapat, na siya ay mga anak ng Diyos, taglay na mga pinanganak sa Espiritu. At yun ang siyang nilalayon na makita natin dito. Sa Juan, unang Juan, Kapitulo 3, talatang 9, na sinasabi dito, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Bakit? Sapagkat siya'y anak ng Diyos at siya'y nagmula sa Diyos at hindi siya magkakasala. At yun ang nilalayon dito. At ang dahilan ay sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Ibig sabihin yung salitang binhi, kuminsan ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Kuminsan ito ay tumutukoy sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nananatili sa Kanya. O kaya nga, sabi dito, at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. So makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos na ipanganak ang kanyang bayan na mula sa Kanya at ito'y hindi magkakasala kailanman. Ano ang likas sa mga ipinanganak sa Espiritu? Ang sabi sa Hebreo, kasi ganito ang nilalayon ng Hebreo, para lalo nating maunawaan, sa Kapitulo 2, talatang 13, ang sabi dito, at muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. Ito ay nangungusap ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. Ibig sabihin ay sa Diyos. At muli, narito ako at ang mga anak. Sa wikang Ingles ay mga anak ng Diyos na ibinigay sa akin ng Diyos. So, yung talatang ito ay tumutukoy sa walang hanggan. Kasi ang mga mananampalataya, matapos na sila ay hirangin, piliin, itala sa aklat ng buhay, kasi binigyan sila ng kanya-kanya mga pangalan, ay ibinigay sa Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi sa John chapter 17, na yung mga ibinigay mo sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo. At yun ay tumutukoy din dito na sinabi ng Panginoon, ang mga anak na ibinigay mo sa akin ng Diyos. So ang mga anak na inilaan, mga hinirang, ay ibinigay sa Panginoon sa Kristo upang tubusin. Bakit? Sapagkat yung talatang 14 ay nagsasaad
na itong mga anak ng Diyos ay pinagkalooban sila ng katawan. Sabi sa verse 14, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin, yung mga pinili ng Diyos at sila ay pinanganak o sila ay dumako sa lupa, pinagkalooban sila ng laman at dugo. Ganito rin ang sinasabi na siya naman ngayon ding nakabahagi sa mga ito. Ibig sabihin yung siya ay tumutukoy sa Panginoon Jesucristo na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Kaya nakabahagi siya sa laman at dugo. Upang sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ay malipol yung may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid bagay ang diablo. O kaya nga dito ay sinasaad sa talatang 15 at mailigtas sila lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkakaalipin sa buong buhay nila. So yan ang tinutukoy na kapanganakan. Na kung ating titingnan, ang Diyos sa walang hanggan ay nagbukod na ng kanyang sariling bayan. Tinawag niya ito na Israel. At ang ibig sabihin ng Israel, ito ay bayan niya, spiritual Israel, hindi yung ayon sa birthright nila, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon na ipinanganak. At yun ang siyang nilalayon ng Panginoon na makita natin na kapanganakan sa Espiritu at ang ginawa ng Diyos, sila'y itinalaga sa bawat kapanahunan, pinagkalooban ng katawan at tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Dahilan sa damay sa kasalanan. Kaya nga ang lahat, sabi dito, ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang Panginoon ay nagkatawang tao. Ang layunin ay tubusin ang kanyang bayan, ang mga anak ng Diyos na nakabahagi sa laman at dugo. Pangalawa na tinutukoy dito sa talatang 4, dito sa Isaiah Kapitulo 46, at hanggang sa katandaan ay ako nga. Ibig sabihin, tumutukoy sa mga mananampalataya na nabubuhay. Sila'y mabubuhay sa ibabaw ng lupa hanggang sa sila ay tumanda. Pinanganak, kasi may kaalaman ito at kaugnayan sa talatang 3, hanggang sa katandaan. Nang ibig sabihin, ang Panginoon, mula nang tayo ay piliin at ipinanganak sa walang hanggan, wala pa tayong kamalayan sa mga bagay na yun, tayo ay kanyang iniingatan. Siya ang gumagawa sa ating buhay. Siya ang magdadala sa atin. Simula nang tayo ay pinanganak sa walang hanggan, hanggang sa ipanganak sa lupa, hanggang sa ating katandaan, ay tayo ay kanyang dadalhin. Maging sa kasalukuyang kapanahunan at sa kapanahunan
dadating, dadalhin niya tayo. Kaya nga, maging sa ating katandaan. Kasi ang sabi dito, sa talatang 4, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Yung uban, yung pagkaputi ng buhok, talatandaan yan, may edad na. Nasa tinatawag na-reach na natin ang apex, yung kagandahan. Tapos, pabulusok na tayo. Siyempre, pag tayo ay tumatanda, nagkakalatandaan kakaroon tayo ng puti ng buhok. Ikalawa, yung ating mga balat kumukulubot. No? At hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kuminsan, yung mga kasukasuan natin ay sumasakit. Ngunit hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kahit na matapos yung ating lakbayan dito sa lupa, ay hindi tayo mapapahama. Kahit na namuli ng lupa ang ating katawan at bumalik sa labok, hindi rin tayo natatakot sapagkat ang ating katawan na naging abo ay naka-reserve hanggang sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, na doon ay tayo'y babaguhin ng Panginoon. Kaya kuminsan, ang nadadama natin ay tayo'y nagsisikbi. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 23, at hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo ay merong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatwid bagay tayo'y nagsisikbi din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupko na dilit iba'y ang pagtubos ng ating katawan. So, ibig sabihin, mga mananampalataya, hindi natin problema. Sapagkat ng Panginoon sa Kristo ay mamatay, kasama na siya'y namatay para sa ating katawan upang baguhin. Pero nang ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na muli, tayo ay kasamang nabuhay na muli. So tayo ay buhay sa Espiritu at hindi na mamamatay kailanman at hihintayin lang natin ay ang pagbabago ng ating katawan. Kung sakaling dumating ang Panginoon na hindi pa natin nararanasan na tayo mamatay, immediately, kapag dapat, babaguhin ng Panginoon ang ating katawan sapagkat yun ay ipinangako sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay hindi magpapabaya. Naalala natin si Lazaro, na kapatid ni Marta at ni Maria. Namatay siya, pero binuhay siya ng Panginoon. Pero hindi yung pagkabuhay na katulad ng Panginoon. Hindi normal. Namatay rin uli si Lazaro. At dahil dito, ay tinutukoy dito na sabi ng Panginoon sa talatang 4, aking ginawa sa mga bagay na ating nararanasan sa ating katawan ay gawa ng Diyos. Na mula sa labok, babalik ulit tayo sa alabok. Pero mula sa labok, tayo'y pagkakalooban ng buhay na walang hanggan na siyang sinasabi ni Pablo. At yun ay sa pagdating ng ating Panginoon. Para sabi niya, at aking dadalhin, oo, aking dadalhin at aking ililigtas. So, ang ating katawan ay mamamatay. Pero ililigtas ng Panginoon sa pagbabago ng ating katawan.
Katyang pangako ng Panginoon ay nahayag sa bawat mananampalataya. O kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, ikaw ay aking kaluwalhatian. Yan ang mapapansin natin dito sa talatang 13. Ang sabi niya, o talatang 12, inyong dinggin ako, ninyong mga mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking ilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaho. At ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. Ibig sabihin ay hindi magtatagal, madalian. At aking ilalagay ang aking kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. So, ang mga ipinanganak na muli sa Espiritu, sa walang hanggan, sila yung mga hinirang ng Panginoon. Sila yung kaluwalhatian ng Panginoon. At dito itinutukoy na tayo, mga minamahal, na nagtitiwala sa Panginoon, tayo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, binago, at naglaan ng Diyos na ang mga mananampalataya ay magtaglay ng larawan. At ano ang larawan yun? Lagi nating nabibigay. Kabanalan. Wala nang anumang karumihan sa ating puso. Yung ating konsensya ay linis sa harapan ng Panginoon. Wala nang sasaad sa atin na tayo'y makasalanan. Kaya ang tawag sa mga mananampalataya ay mga banal. Ito ang tinutukoy ni Pablo sa mga sulat niya, sa mga banal. Sabihin sila yung mga binanal ng ating Panginoong Jesucristo. Sila yung mga pinagpala ng Panginoon. They are my glory, sabi ng Panginoon. Na noon ay tayo'y hinamak, noon tayo ay pinapuutan at tinangkang patayin o ipinag-ilig. Gayun pa man, ang mga bagay na yun ay binago ng Panginoon. Naalala ko si Jose. Si Jose, na anak ni Jacob. At tinutukoy sa banal na kasulatan, siya ay hinamak. Siya ay kinapuutan. Siya ay tinangkang patayin. At ipinagbili sa mga Ismaelitas. At sa harapan ng kanilang ama ay hinamak, nilapastangan si Jose. Naging alipin si Jose sa maraming taon. Nabilanggo siya sa Ehipto sa paratang ng masamang asawa ni Potiphar. Mula sa bilangguan ay hinango siya upang ipaliwanag ang isang panaginip. At doon ay ginawa siyang gobernador. At nung dumating ang salot at gutom, natutunang bumili ng sambahan niya ni Jacob ng mga trigo sa Ehipto. At dito ay makikita natin noong ikalawang pagbalik ng mga kapatid ni Jose, nagpahayag siya, nagpakilala siya. At sabi sa Genesis Kapitulo 45, talatang 13, sabi niya, inyong saysayin sa aking ama ang buong kaluwalhatian sa Ehipto at inyong buong makita
at kayo ay magmadali at inyong ibaba rito ang aking Ama. See my glory. Ito rin ang nais ng Panginoon, na makita natin ang kaluwalhatian. Na bagamat, sabi ni Pablo, sa ngayon, malabo pa natin nakikita ang kaluwalhatian doon. Pero sa ating puso, nadadama natin kung paano na tayo'y binago ng Diyos mula sa kadumihan tungo sa kaluwalhatian. Kaya at tayo mga minamahal, ang kaluwalhatian ng Diyos. At yun ang hinihintay natin, yung lubusang kaluwalhatian sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Roma, Kapitulo 8, talatang 13, sabi dito, at yung mga itinalagan niya, so ito ay mga mananampalataya, itinalagan niya, ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. Naging matuwid. Ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, na inako ng Panginoon yung lahat ng ating mga kasalanan at ipinatawad sa atin ang lahat ng ating mga kasalanan at pagsalansang. At dito sinasabi, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. So, naging ganap, inari natin ang kaganapan mula sa Panginoong Jesucristo, hindi sa ating sarili. Ang Panginoon ang siyang tumubos sa atin at inari tayong ganap. At sa mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. So ito ang naghihintay. Alam ba ninyo na tayo ay nasa panahon ng biyaya? Ang biyaya ay magwawakas sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay kaluwalhatian. Tayo ang kaluwalhatian ng Diyos. At ipapahayag sa atin ng lumusan yung magiging pamumuhay sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y aakyat at ipaghahanda mo pa yun ng isang kalalagyan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At yung tahanan yun ay naroon sa langit, na tayo ang siyang magmamana at makasama tayo sa kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat tayo ang kaluwalhatian ng Diyos na pinili at ipinanganak niya sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po aming Diyos at patuloy niyong pagpalain ito at pagbulay-bulayin namin ang mga salita mo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.